Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang kanyang hatid. Pasok! Alright, what's up sa inyo? Ayon, bago tayo magsimula, syempre, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na inyong maririnig, no? Walang iba kung hindi kay Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Ituloy na natin. Mga kababayan, so ito po pag-uusapan natin mga Ala ka. kababayan ay yung matinding banat ng isang kilalang abogado dito po kay Vice Ganda. At dito Hala ka, dami talagang bumabanat kay Vice, no? Nako. po matatalakay natin mamaya mga kababayan talaga yung isa sa pinakamatinding banat talaga na masasabi natin na ngayon lang natin maririnig galing sa isang abogado patungkol po dito sa ginagawa po ni Vice Ganda na kabulastugan. Hindi naman kabulastugan mga kababayan, kahalayan, kalaswaan. Yun na lamang po, kung makikita ninyo, di ba kahapon natalakay natin yung banat nitong si Attorney Juan Ponce Enrile. Ngayon, may isang abogado na naman po ang may matinding banat dito kay Vice. Pinagtulong-tulungan na ng mga abogado. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Pasensya na kayo, medyo alas 12 na. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So mayroon na mga kababayan, pag-usapan na po agad natin itong ating tatalakayin topic. Di ba kanina may nabanggit ako na kung saan? Eto yun. Eto. Dito sa topic natin na i-play mga kababayan, uulitin ko, hiwalay po yung usaping Rapi Tulfo. Kasi mababanggit dito si Senator Rapi Tulfo, hiwalay po yon. Ang pinaka-main po natin dito, pinaka-main topic na gusto natin pakinggan dito, yung banat niya about kay Vice Ganda. Pero yung banat niya about kay Senator Rapi Tulfo, labas na po tayo doon. Ano po, para maganda yung usapan po natin. So ito, i-play na po natin. Ayan, ikini-credit natin ito kay batas natin kay Atty. Libayan. Ito, ka-live stream lamang po niya 4 hours ago. So ibig sabihin, ngayong araw lang din bago pa ito. So ngayon, ang nakalagay dyan, it's showtime, kabastusan, Vice Ganda versus Vice Tanda, Juan Ponce Enrile. So ito, i-play po natin. Alright. Yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Sa mga matagal na dito sa batas natin, alam nyo na may malaking issue po talaga ako doon sa mga ginagawa ni Vice Ganda. Alright. Ano po kasing pag-uusap? Una pa lang na entrada ni Atty. Libayan, may malaki siyang issue about sa ginagawa nitong si Vice Ganda. So pakinggan natin yung mga naging issue niya about dito sa pinaggagawa nitong si Vice Ganda on television mga kababayan. So i-play po natin. Ngayon itong si Vice Ganda at yung si... Wait lang, naglalag tayo. Naglalag. Ito okay na. Ni Vice Tanda. Invento ko lang yun. Si Attorney Juan Ponce Enrile, no? Siya rin yung Presidential Legal Counsel. Okay. Ngayon, mga kabatas natin, titignan natin yung mga
yung mga panahon kung saan itong si Vice Ganda ay criticize. Tapos mga kabatas natin, napikon siya. Nagyabang siya. Naasar siya. Samantalang mga kabatas natin, tama naman yung sinabi ni Enrile na nobody knows, everybody knows pala. Everybody knows Vice Ganda and how she rose to fame. Ano yung dahilan kung bakit na sumikat? Ito mga kabatas natin, itong unang papanoorin nating video, ito yung kanilang sagutan sa Showtime noong unang panahon pa ito, mga kabatas natin. Matagal na ito. This is a very long time ago. 10 years ago, mga kabatas natin. At dito sa... Mantakin nyo, no? 10 years ago, talagang ipapakita ni attorney kung ano ang mga ginawa ni Vice noon. Time na rin na ito, mga kabatas natin, nag-retaliate itong si Tado dito. Si Tado, si late Tado. Sumalangit na yung kanyang kaluluwa. Namatay na ho siya, mga kabatas. Alam ko naman, lahat kayo pamilyar kay Tado. Si Tado Yes. nabalita about yung namatay. Yung nahulog sa busata siya sa namatay, sasakyan, mga kababayan. yung bus ba yun? Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Kasi yun yung pagkakaalam ko. I mean, sa bus siya na... Yes, sa bus. Sumalangit na yung kanyang kaluluwa, pero sa bus po siya namatay. Oo, Parang yun po yung nalaglag sa pagkakaalam bangin. ko, Okay. Logical din niya si Atty. Libayan. Okay, may galap shoutout po So ulitin ko, lahat ng mga nababanggit ng issue, ang tututukan lang natin dyan yung about dun sa It's Showtime. Ano po, para dire-diretso po tayo. So ipagpatuloy pa natin. Nainis siya doon sa mga patutsada Okay. ni Vice Ganda dito sa mga pangit at saka sa mga matataba. Yan. Kasi mga kabatas natin, itong si Vice Ganda, nanonood ako dito noon. Kasi kung makikita nyo, ito eto, pasensya na kayo kung ini-interrupt ko yun yung live ni Atty. Libayan kasi may possible kasi makapiright tayo or ma-reuse content. Ano po? So kung matatandaan nyo, diba si Vice Ganda mahilig magpatama, magparinig sa mga pangit at matataba. Isa na sinampula ni Vice Ganda, mga kababayan, na ginawa niya ng kalokohan at kala niya yung pagpapatawa niya okay lang, walang masasaktan. Jessica Soho, alam ko lahat kayo pamilyar doon. So ngayon, doon pumapasok sa sabihin natin pambabastos niya kay Jessica Soho yung salitang mataba kasi nga daw hindi daw kaya ng isang tao. Kaya nga ipinasok niya yung salitang gang rape, mga kababayan. So ngayon, Yun, natatandaan nga natin yun dati, yung nasabi kay Ma'am Jessica. Medyo alam ko nag-react si Ma'am Jessica doon sa nasabi ni Vice na yun. Na alam naman natin talaga is dati pa kilala natin si Vice na ganun talaga umatake na sa pagpapatawa niya, doon niya dinadaan. Kahit na meron siyang masaktang damdamin ng ibang tao, yun talaga siya, yun ang ginagawa niya. As in, tama ba siya? Hindi tama yung klase ng ganong pagpapatawa. Yung makakasakit ka ng damdamin ng ibang tao para mapatawa mo yung karamihan. Sinasabi ko, pwede ka magpatawa sa simpleng pamamaraan kung talagang nakakatawa talaga yung ginagawa mo. At hindi mo na kailangan pang magpakita ng ka-exage na mga kilos o mga salita para lang mapatawa mo yung mga tao. Kasi kung literal na komedyante ka, isang kilos, mata mo pa lang, galaw pa lang ng bibig mo o kapirasong galaw ng katawan mo at kapirasong salita mo pa lang, maraming matatawa sa iyo. Pero kung mananakit ka ng damdamin ng ibang tao para mapatawa mo yung karamihan, yun ang mali. yun, hindi nagustuhan niya ng maraming tao. Lalo na, pakinggan nyo itong masusunod na eksena dito. Yung ginawa ni Hindi Tado. pa ganun kagrabe. Nanonood ako ng It's Showtime. Alright. Nung panahon na ito, work from home ako. Ang trabaho ko dito, web developer. So nanonood ako ng TV habang gumagawa ng website. Nagde-design ng graphics. So nandyan lang sa background. So napapanood ko lahat yan. Ngayon, itong si Tado, mga kabatas natin, may sinabi siya sa kay Vice Ganda at sinadya niya ito para i-call out si Vice Ganda doon sa kanyang panlalait sa mga tao na sumasali sa It's Showtime. Okay. Dun sa mga hindi alam, mga kabatas natin, panoorin natin ito. Mr. Tado! Lahi ng matatapang. Hindi bumaga yung pangalan nyo dun sa performance nyo. Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo yung patama ni Tado dito kay Vice.
Kasi parang pang-gay yung... Ano pang-gay? Ano yung masama sa pang-gay? Yan, makikita nyo na kasi mga kabads natin, itong si ano, no, itong si dito sa mga panahong ito kasi Parang na mahilig bad ang trip, live no? ng Kasi mga yung ganong salita na ano eh, yung parang panggi. Ay, syempre, ano pasensya na. LGBT, no? Pasensya na, no? Sa salitang yon sa gay, no? Pero, ayun nga, parang nasaktan si Vice doon. No? Doon sa salitang sinabi ni Tado na parang pang-gay. No, yung pa lang yung sinabi ni Tado. Paano pa kaya yung mga ibang sinasabi niya ni Vice tungkol dun sa mga contestant na sumasali na sinasabihan niya ng hindi maganda? Sa tingin niya ba hindi rin nasasaktan yon gaya ng naramdaman niya sa sinabi ni Tado? pangit tsaka matataba. Okay. Ngayon, syempre, hindi naman tama talaga ang manglait. Pero ang hindi ko gusto dito, you are not actually doing what you are preaching. It's very hypocritical. Kasi siya yung itong si Vice Ganda, siya dito, yung pinaka mapanglait na tao. Ito, mismo abogado na nagsasabi, si Atty. Libaya ng batas natin, si Vice Ganda yung isa sa pinakamapanlait na tao. Tama yon, no? Sa akin, sa sinabi ni attorney, no, siya nakapagsabi na isa si Vice sa mapanglait na tao. No, ako, napapanood ko din yung Showtime noon. No? Lahat ng mga contestant talaga is pag dumadaan kay Vice talaga, is nalalait niya. No, yung literal na lait talaga. Yun yung sinasabi ko kanina na kailangan mo ba manlait ng tao para maging katawa-tawa sa lahat? Yung ipahiya mo yung tao sa national TV. No, kung alam mong ganun yung itsura niya kung merong hindi maganda sa itsura niya na nakita ni Vice, no, dapat ba na pagsabihan mo ng ganun yung tao? Lahat ng mga tao na sumasali dyan, syempre may damdamin No, kahit sabihin mo for comedy lang, para mapatawa yung mga tao, for entertainment lang. Kung yung pagkatao mo is parang tinatapakan, nilalait ka, walang pinagkaiba yan sa simpleng panunukso. No, kapag ikaw tinutukso ka ng yung mga bata, yung mga eskwela, di ba? Yung mga, ang pangit mo, ganito, ganyan, ganyan. Di ba, as inasasaktan yung bata, syempre magsusumuso na, lagi yan lang akong tinutukso nila, ganito. So, yung sinasabi ni Vice doon sa mga contestant na sinasabihan niya, nilalait niya, ganito, ganyan, hindi niya ba naisip na maaari na maging tukso doon sa taong yon yung sinabi niya? Halimbawa, may sinabi siya, sorry for this word, no? Mukha ka palang kuhol. Ganito, yung mga kuhol, ganyan, ganyan. So, kapag umuwi siya, may posibilidad na pwede siyang matukso ng ganun. Kasi, di ba, nasabi ni Vice yung ganun Kasi marami ako napapanood talaga sa kanya noon sa Showtime na ganun yung ginagawa niyang treatment dun sa sumasali sa kanilang show. Lalo na't meron siyang hindi nakikitang maganda dun sa panlabas ng tao na hindi mo naman dapat ginagawa. Kasi panglalait yun Diba? Hindi lang sa pagpapatawa ng tao Siguro yung iba pwedeng masakyan yung biro niya, for entertainment. Pero merong ibang sumasali doon na hindi masasakyan yung biro niya. Pero kahit naman siguro masakyan yung biro niya, masakit pa rin doon sa sumali na yon. Kung ano man ang sasabihin ni Vice na panlalait doon sa contestant na yon. Na hindi niya naman dapat talaga ginagawa. Dahil nakakaawa yung mga ganong contestant Sumali yung mga contestant na yun dyan para ipakita yung talent nila sa national TV. Ipakita kung ano sila. Hindi sila sumali dyan para laitin, alipustahin. Di ba kung meron silang ganong itsura? Di ba? Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon ang treatment. Lalo na noontime show ka at napapanood ka ng mga bata, maraming nakakakita sa'yo. Gusto mo ba na nakikita ng mga bata na ganyan ang ginagawa mo?
na sabihin ng mga bata na tama naman siguro yung ginagawa namin na manunukso kami ng mga kaklase namin. Tama naman siguro na laitin ko yung mga kalaro ko. Pag nakita kong pangit siya, sasabihan ko siyang pangit. No? Sa tingin nyo ba is tama ba yun? Di ba? Hindi. Siguro naman, Vice, alam mo yan na ikaw is popular kang tao at alam mo naman sa sarili mo na karamihan sa nanonood ng show mo, mga bata, na pwede ka nilang gayahin. Di ba? Pwede ka nilang gayahin sa ginagawa mo. Sana inisip mo yon. Di ba? At yung mga damdamin nung mga sumasali dyan, hindi sila sumali dyan, uulitin ko, hindi sila sumali dyan para laitin o kahit na ano mamang gawin mo para maging katawa-tawa sila sa tao. Pwede kang gumawa ng pagpapatawa sa ibang paraan kung talagang legit ang talagang ginagawa mo sa komedya talaga. 'Di ba? Bihira lang talaga ako nakakita ng ganyan na para mapatawa yung tao, kailangan manlait ng ibang tao. 'Di ba? Kahit sabihin nating for entertainment only yan, napakalayo pa rin sa for entertainment. Hindi pa rin excuse yun na for entertainment only lang yun. No, iba pa rin yung damdamin ng tao. Syempre, nasasakyan lang nila yan. Syempre, sumali kami dito gusto namin manalo. Sige, kahit laitin mo ko. Iba, nilulunok na lang nila yung mga sinasabi niya. Kasi nga naman mga kababayan, kung pagbabasihan natin, yung sinabi ni Attorney Ponce Enrile, mga kababayan, sumikat si Vice Ganda dahil sa panglalait ng ibang tao. Dahil sa mga kabastusan pambabastos. Ito, matindi to. Si Vice Ganda yung isang mapanlait na tao. Alam nyo kasi sa totoo lang, dapat etong isyong to pahupana. Kung hindi lang si Vice Ganda, puro parinig ng puro parinig. Kada may pupuna sa kanya, lalo na pagkakilala mga kababayan, automatic pinapatulan niya. Automatic nagpaparinig siya kahit alam naman niya sa sarili niya na talagang nagkamali po siya. So ngayon, isang abogado na naman yung nagsabi na etong si Vice Ganda is isang mapanglait na tao. Dalawa na po ngayon, dalawa na. Wala pa akong nakitang komedyante, mga kabatas natin. Well, up to now simula nung napanood ko itong Showtime na ito, I haven't met a person who actually, parang, ano bang magandang term doon? Who actually, hindi criticize hindi criticize yung ano, mga kabatas natin, yung panlalait niya, grabe, mga kabatas natin. Ngayon, natitrigger naman agad siya kapag binabalik sa kanya yung ginagawa niya. Tama. And based on the aftermath of what happened here, sinabi ni Tato na, bakit siya? Mapanglait din naman siya. Yun yung klase ng comedy niya. Bakit? Ang main point kasi dito mga kababayan, kung titingnan po natin okay lang pag sila yung gumagawa. Pero pag tayo yung gumawa, normal na tao, testingin mo, laitin mo yung kilalang tao, ikaw yung masama. Ayun ang hindi maganda ron. Yun nga yun, no? Ibinalik sa kanya yung ginagawa niya dun sa mga tao na nasasaktan niya. Tapos, siya din is nasaktan. No, siguro naman sana maramdaman niya, no? Yung ginagawa niya dun sa ibang tao. 'Di ba? Kasi kung tutusin ako, mga katunay eto sorry sa mga fans ni Vice, no? Sorry sa inyo. Pero hindi ako nanonood ng pelikula ni Vice, no? Alam ko wala ako sa poder, no? Sabihin niyo, wala naman akong pakialam sa iyo kung hindi ka manood sa pelikula niya. Mahilig ako sa mga pelikulang comedy. Hilig ko talaga 'yan. Halos mula kay Katsupoy, 'di ba? Nandoon lahat. No? Yan, Tito Vic and Joey, Chiquito, Babalu, Dolphy, lahat, Rene Riquestas, lahat ng mga comedy na pelikula pinapanood ko. Pero sa pelikula ni Vice, hindi po talaga ako nanonood. Real talk po 'yan. Hindi po ako nanonood. Kasi po, hindi ko po gusto ang tema ng pagpapatawa niya. No, hindi ko po gusto. Kasi mas gusto ko pa rin yung yung komedya na yung literal talagang pinapanood ko na alam kong mapapatawa ako sa mga simpleng pamamaraan na ginagawa nila. Maraming komedyante na gumagawa niyan. No, wala nga ako naririnig na nilalait nila yung isa't isa para pagtawanan .
siguro nakikita natin si late Dolphy, no? Minsan, papaluin niya na sapato sa ulo, mga ganon. Parang mahina lang naman. Ganon lang. Natural na nakikita natin sa comedy. Siguro sa mga pelikula na nakikita natin, nadismaya po talaga ako sa pagpapatawa na ginagawa niya in national TV. No, na hindi naman dapat ginagawa sa mga normal na tao lang. Siyempre, hindi naman makakapalag yung mga normal na tao sa kanya eh. Popular siyang tao eh. 'Di ba? Alam nga namang contestant ka lang, sagutin mo pa si Vice, di alam mong matatalo ka, di lulunukin mo na lang lahat ng sasabihin niya. Ngayon, kung meron kang magiging side comments sa kanya, pag-uwi mo na lang, doon na lang 'yon. Pero yung sinabi niya sa iyo is nakakalat na sa national TV na pwedeng maging tukso na, maging tukso sa iyo. Sana is naiisip ni Vice yun, yung damdamin ng mga tao na yun. Kasi kapag ganyan, yung salita nga ni Tado, simple lang yung salita ni Tado, no? Pero parang nasaktan siya, naapektuhan siya. 'Di ba? Ganun yun eh. Pero pag sila yung nanlait ng kapwa-tao nila, hindi yan titingnan ng mga tagahanga nila na masama. Titingnan ng mga tagahanga nila na nakakatawa lang. So, ibig sabihin, kapag ka binalik mo yung sinasabing masama nitong si Vice sa kanya, ikaw yung lalabas na masama. Pero pag si Vice yung nagpato sa'yo ng masakit na salita at masasamang salita, mga kababayan, okay lang sa kanila yon. Kasi nga sikat. Kilala. Pero pag normal na tao, hindi okay. Yun po yung gustong ipahiwatig dito sa video ito. So, ipagpatuloy pa natin. Pag siya yung babalikan nung ginagawa niya, ayaw niya. Oo. Diba? Mocking, yun, tama. Yan, mas maganda. Insults, tama. Insult. Yun yung Insult ginagawa po. niya, mga kabats natin. He or she, hindi ko alam kung them, hindi ko alam kung ano yung pronoun niya, no? Ayoko na magsalita. He na lang para safe. No? He mocks people, he insults people, and it's fine for him. Tulad na sinabi ko sa inyo, the very reason why I stopped watching Showtime is because of Vice Ganda. Aray! Basag yun. Talagang diniin pa yung attorney, no? About Vice Ganda. Si Sir Jake, eh, oh. Napapadamay ako kay Sir Jake. Dalawang abogado na nagsabi isang abogado nagsabi na kaya itinigil niya yung panonood ng It's Showtime dahil daw kay Vice Ganda. Because of Vice Ganda. Bakit? Kasi nga naman kung ikaw manonood tapos makikita mo pambabalahura, kahalayan, kalaswaan, tapos Yes. makikita mo pa, mga kababayan, panglalait, pang-aalipusta sa iba, matutuwa ka ba? Hindi. Siyempre, hindi ka Hindi. matutuwa nung gagawin mo. Hindi. Siyempre, hindi mo na panonoorin. Oo. So ngayon, isang abogado naman na nagsabi na kaya hindi niya tinututukan o pinapanood ng It's Showtime ngayon because of Vice Ganda. So kung ako sa It's Showtime, much better, ialis ko na lang kaysa madamay pa yung show. Diba? Kung tatanungin niyo in my own opinion, much better, tanggalin ko na lang si Vice para maisalba ko yung show. Ganun lang naman kasimple. Mga kababayan, hindi sa tinitira natin si Vice I'm not against kay Vice. Against ako sa ginagawa niyang panlalait, pang-alipusta sa Oo. ibang tao. Kasi Kahit ako, kaya hindi ko siya pinapanood dahil hindi ko nagustuhan talaga. Parang ngayong suportahan na lang yung pagpapatawa niya kasi ang dami niyang nasasaktang mga tao. Ayoko kasi ng ganong komedyante, sa totoo lang. Ayoko ng ganong pagpapatawa. tingnan natin, mga kababayan, maling-mali sa isang sikat na tao ang alipustahin mo yung mga kababayan natin. Kasi nga naman, hindi Tama. fair, hindi patas. Pagka normal na tawan ng lait ng malalaking artista, automatic live bilus ka kinabukasan. Oo. Totoo yan, true. Totoo yan, mga kababayan. Automatic live bilus ka. Pero pagka sila yung bumato sa maliit na tao, tatawanan lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre, credits dun sa boses na narinig natin at binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Jake Magnus TV. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo about dito sa napanood natin at binigyan natin ng reaksyon? Yung napakinggan natin sa sinabi ni Sir Jake at ni Attorney. Tingin nyo ba, tama pa ba yung mga nakita nyo dito? At alam ko naman is napapanood nyo din talaga yung Showtime simula pa dati. 'Di ba? Kung ano ang mga nasasabi nga ni Vice na hindi maganda dun sa mga contestant na sumasali din. Tapos nung binalik sa kanya ni Tado, ayun, sa pool. Ayun, so once again, I'm BT and I'm out. Peace.